Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan sa north-west portion ng ating bansa. Ito yung mga kaulapan associated pa rin kay Severe Tropical Storm Gaimi na dating ang si Bagyong Carina nung nasa loob pa ng ating PAR. Itong si Gaimi ay huling namataan sa layong 615 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 km per hour at pagbugso na umaabot sa 160 km per hour. Patuloy itong gumagalaw westward sa bilis sa 15 km per hour at itong bagyong ito ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, itong southwest monsoon, yung hanging habagat, ay patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Kaya buong Luzon makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng maulap at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pinakamaapektuhan ng hanging habagat itong kanlurang bahagi ng Luzon, particularly dito sa areas ng western section ng Northern Luzon. Samantala, may mga pabugso-bugsong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan sa Visayas at sa Mindanao. Maganda pa rin tayo pero sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan na rin tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m., huli itong namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Maliit pa naman yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Ngunit inaasahan natin na posible itong gumalaw sa mga susunod na araw, pahilagang kanluran at mananatiling malayo naman sa ating bansa. Gayunpaman, inaasahan natin na itong LPA posible magdulot ng mga kaulapan sa mga susunod na araw, possibly starting Sunday sa eastern section ng ating bansa. So itong mga areas ng Kabikulan, Eastern Visayas at eastern section ng Mindanao sa mga susunod na araw, over Sunday at sa early next week, makakaranas po tayo ng mataas na tsansa ng kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. So generally, eastern section ng ating bansa magiging mas maulap at maulan sa mga sunod na araw, samantalang improving weather conditions na ating inaasahan dito sa western section ng Pilipinas. So yung mga area sa dating inulan ng habagat ng mga nakarang araw, posible na tayong makaranas ng mas maaliwalas sa panahon over the weekend. Gayunpaman, since may mga naitala nga tayong mga malawakang pagbaha noong nakarang araw, kung makakaranas man tayo ng mga isolated na pag-ulan na dulot ng thunderstorms, nananatiling mataas pa rin yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng habagat, asahan pa rin natin itong mga monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy at malalakas na buhos ng ulan sa buong Ilocos Region, sa area ng Batanes at Babuyan Islands. Occasional rains naman ay yung mga pabugso-bugsong pag-ulan ang posibleng maranasan. Dulot niya ng habagat sa areas ng Zambales, Bataan at sa area rin ng Bulacan at Pampanga. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat ang ating mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, itong Palawan dahil sa habagat, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Samantala, mas maaliwalas sa panahon sa areas ng Visayas at Mindanao, ngunit handa pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated na pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms.